Chay, pamaw sa tumbler tubig. Sama sa record. Okay, ano? What's up mga kamiya? Sige. 1, 2, 3, go. Putang ng video. What's up mga kamiyak? Let's go! We're back. We're back, balakubak. Kailan ba yung last na natin? 5 years ago? 5 years Ay, hindi. ago? Pandemic yun eh. So, 4? Mga 4. Ending ng Grabe pandemic yun. yung pagkakasunod-sunod ng episode natin. 4 year or 5. 4 na taon. So, abang ulit kayo ng 4 years para masundan ko. After ng 4 years, mabalik ulit ka na. Ano ba tawag dito sa ano? Podcast na ba tawag sa ganito? Podcast. Podcast. Para na rin podcast tayo nun eh. Kasi wala na rin tayong cut-cut halos nun eh. Oo. Kung ano yun eh. Nagdadagdag na lang intro-outro eh. Ganda ngayon, ang dami na ng ano, ang dami ng... welcome nga pala sa aming bagong studio nga. Wala sa aming bagong studio. Break time, wala si Warden. Wala kasi si Warden, kaya nakasimple. Nakasimple. Pumasok yung crew. Nakasimple kami dito sa, walang kikilo sa masama. Masama yun. Pade! Warden, siglit lang kami. So, ano ba? Yun nga, comeback episode. So, medyo podcast type na, wala nang ganong parang dati may basket-skit. Alam mo, natigil tayo sa Virginie. Virginie, wala. Kinain nila mo na tayo nun eh. Yun yung ending nun eh. Hindi na nakapagawa. Sa Virginie, hindi na nasundan. Kasi nga, kinain na tayo ni Virginie. Tsaka actually, yung pag pinapanood ko nga yung mga last episode natin, nakatawa rin ako eh. Nakatawa rin talaga. Ay, siyang i-splice pala ng, lalo na ngayon, may mga sa YouTube, may shorts. Shorts ba yun? Facebook. Tapos, sa Facebook, Reels. So, yung isang buong natin, EP natin, once a week ba tayo nag-record? Once a week tayo nun eh. Once a week. Pwede man ang i-splice, kumbaga. True. I-utilize. Kaso medyo luma na rin kasi yung nun eh, yung mga topic eh. Kasi nag-topic tayo nung bagyo nung, yung may bagyo na yung may, typhoon na, no? Kung ano yung typhoon. Tapos, ano pa ba ginawa natin yun? Si Batang. Si Batang, tsaka si Si Batang, tsaka si Dudong. Dudong. Tapos yung Kasi yun, no? Actually, tayo nagpasimulan. Balik kayo na 2021. Check nyo sa YouTube namin. 2021. Meron kaming doon, alter ego doon, sa Dudong, tsaka si Batang. Kami nag-pause nun, yung Bisaya verse. Bisaya, Tagalog. Kami nag-pause nun. Gusto ko yung episode na yun kasi wala talaga siya naintindihan eh. Kung mapapanood yung episode na yun, nakalimutan ko lang kung anong ilalagay na lang namin kung anong link. Yung episode na yun, kasi nagpurong Bisaya lang ako nun, wala talaga siyang maintindihan. Tapos, kahit sa facial expression ko, nakagano lang siya. Konset. Kakain. Sobrang, hindi, ano kasi yun eh. Perspective kasi yun ng mga, kasi di ba multilingual nga Pilipinas. Ito yung perspective ng mga tao talaga na hindi nakakaintindi ng salita na yun. True. Nari ako kasi nakakaintindi ako ng Bisaya. Isang beses nga sumakay ako nasa Kainta ako isang beses. Tumitingin ako doon sa mga tindahan. Tapos inano ko, para akong chinismis. Binisaya ako na parang sinasabi niya na tingin-tingin po, di mo naman di sinagot ka ng pabisaya ngayon. Parang, nagulat siya ngayon na parang, marunong pala mag-Bisaya. Hindi ko pinag-uusapan namin. Ang nangyari doon, bumili ako sa kabila, hindi ako bumili sa kanila, dumaan lang ako. Kaya makita ko lang na hindi ako bumili sa kanila. May mga ganun na video na ngayon yung multilingual siya, Chinese, sa lahat ng pag Chinese yung kausap niya, magcha-Chinese siya. Hindi ka pala sa line, hindi ka parang ganun. Korean. Isa naman yung poging nag-i-interview. Parang sabihin mo yung salita mo and then itatry doon. Galing nun. Ang alam ko lang kasi yung salita, Bisaya, Cebuano ako eh. Tapos Tagalog. English.
Pero kumbaga yung daily ano mo, o mas na-practice ko, Tagalog. Tagalog. Bisaya. Lumaki ka ba sa Bisaya? Visayas? Lumipat ako doon mga 5 years. 5 years ako doon. Tumira ka doon ng 5 years? Tumira ako doon ng 5 years. Pero hindi ka doon pinanganak? Hindi, dito, Manila. Paano ka mag-Bisaya? Ewan ko eh. Meron ngang ano doon eh. Meron ngang, ang tawag nito? Sa Cebu kasi, yung mga Bisaya, yung mga Cebuano, Oo. pagka pumunta dito sa Manila, pagbalik nila na Cebu, hindi na sila marunong mag-Bisaya. Na parang, nakalimutan ko na kasi. Nakalimutan ko na. Pero yung Bisaya na yun. Nakalimutan ko na mag-Bisaya kasi nagka 2 weeks ako sa Manila. 2 weeks na sa Manila. Ako ang tagal-tagal ko na din. Hindi, mas gumagaling ako mag-Bisaya pag nandun ako eh. Oo, tama. Pero hindi talaga may iwasan magtatagalog ka kasi may mga salita na may mga local dialects sila na hindi napasok dun sa Bisaya ko. Parang hindi na updated yung pagiging Bisaya. Okay. Meron na So, sila may mga bagong salita na-invento na hindi ko updated. Bisaya 2.0. Hindi, meron na silang, alam mo yan, pag mga local dialect, meron kayong may umuuso na salita doon, tsaka yung manner ng pagkikipagkwentuhan. Yun sa akin, sobrang 1997 pa yung, parang early 2000 yung Bisaya ko, na parang, lumang tao. Parang ganyan na rin sa kanila. Pero nagbibisaya pa rin ako. Hanggang ngayon, kasi sa bahay namin, yun, nanay ko kasi Bisaya. Pati papa mo ba? Papa, oo, nanay. So, nag-uusap sila ng Bisaya dati? Minsan Spanish. Porque contigo. Andali. Hindi, yung lolo ko, gano'n. Hindi ko alam kung ano siya eh. Basta pag minumura niya kami, medyo pakastila eh. Pakastila na. Oo, parang maganda. So, ayun, dapat, 3 kami. 3 tayo nakasangkambak eh, 3 eh. Kaso, Hymen comeback namin 3. At makikita niyo siya sa susunod na episode. napakagwapong tao nun. Grabe. Matangos silong. Sunod. Tao silong. Matangkad. Maputi. Kissable lips. Kissable lips. Ayun na. Tapos ang pungay ng mata. Ano kayo? Abangan niyo ang sila pa yung sila. Kasama namin dito sa Hymen. So, Strong. ano ba magiging natin, parang topic? Kasi, ang iniisip ko, mahirap tayo alam mo naman, pag gantong gustong pumasok sa ganto, parang ang target mo, malaki. Parang buong Philippines agad. Ganun agad, buong Pilipinas. Pero, ang target namin ngayon, parang payatas lang. Oo. Pwede amlak ko. Start small. Payatas lang yung sa amin, tsaka sa dos. So, abangan nyo dito yung makikigay sa amin, wala kayong kilala. Yung tambay doon, ako ngayon, next episode. Yeah. Busy ka. Kaya meron kami itong parang yung upo-upo mo sa salita. Bibigyan ng pera, yun lang, wala kaming ganun. Stubig. Pwede, okay yun eh. Kasi may mga iba't ibang kwento rin naman kasi. Oo. Especially nung, yung parang sa atin pa lang, marami na tayong kwento na dito pa lang. Ba't tayo pupunta sa lalayo? Although, pwede tayo makitap sa mga parang Philippine News, pero mostly payatas lang. Ayun nga, bukas, surprising bite kita. Hindi mo pa alam. Bukas, umpisa kasi nung paliga dito. Na, ang tawag doon? Sunday Club ng Amlak. Baka niyaya ako mag-photo. Ako yung mag-videographer. Okay. 5 laro daw yun, sabi ko, videoan ko daw lahat. Anong gamit mo? Hindi ko alam eh. Cellphone siguro. Pero mo yung desktop mo. Hindi, pwede naman yung maliit. Ay, hindi. Oo nga pala, meron nga. Kaso nga, parang mas maganda yung cellphone na lang eh. Oo. So yun, sa mga kasali, syempre, mabibidyo. Tatry namin, or kung makasama siya, i-video yung 5 laro na yun. Pag hindi. Pero syempre, i-cover pa rin namin at least kahit yung mga nanalo, yung mga team, ganun, para, Amlak nga payatas nga around payatas nga So, cover natin yun.
ang ginagawa ko dyan isang beses, kasi Ikaw pala, may ganun ka eh. meron akong, yung batang 90s na basketball team. Oo. Handy yung cellphone. Oo. Kaso, hindi ako nag-commit ng coverage. Oo. Ang kinumit ko lang highlights. Kasi ang hirap eh. Mahirap Kung na. ano, nagdi-dribble sila, nakatuto ka dito, tapos pinasa ng pinasa, tapos hindi mo nakunan yung na-shoot. Yun yung tapos iingan ka ng mga player. Yeah, so, di ba uso ngayon yung sasalaksak yung, tapos biglang i-slow mo. Yung pang reels nila yun eh. So, sabi ko, ang naging style ko nun, siguro mga nakailang shoot na ako nun, ang naging style ko nun, focus ako dun sa, kasi di ba 2 palitan yun, sa 5. Focus muna ako sa isang player. Kunwari, bababa sila, sa kanya lang ako nakatutok. Kukunan ko lang siya ng kukunan kahit hindi siya makashoot, kahit siya, sa kanya muna. Next, yung isa naman. Basta ang target ko, magkaroon ako ng kuha dun sa individual player. Kasi highlights yung, highlights yung habol ko. Yung coverage kasi, yun nga, kailangan medyo... Lahat nga yun eh. So, ang pinaplano ko naman, dalawa lang. Steady lang yung 2 cellphone doon, nag-record lang. Pwede. So, kung anong mang gawin nyo dyan, balik ko na lang yan mamaya after ng mga laro. Tapos yun nga, syempre, kailangan pa rin ng picture nung, kahit hindi na nga eh. Ganun na lang eh. I-record ko na lang ng 2. Para at least, kahit una lang naman eh, kasi bukas yung open nga doon daw, may mga validation doon bukas eh. Wala pa yata silang yun nga. Since, yun nga yung goal ng maging channel namin, umaga yun usually start eh, mga 9. Okay, sige. Tignan ko, maglalaba ako. Hindi ako punta. Daddy Rose. Kasi, labaday. Labaday. Hindi, pero hindi ako naglalaba. Nagkasampay, moral support lang ako, moral support. So, mga 9 yun eh. So, yun yung mga opening. Pwede natin i-cover. Around Payatas. Tapos meron pa. Yung upcoming meron nga pala akong darating na event. It's parang... Hindi siya annual eh. Actually, 2 years ago na to. Siya, parang promoting din ng mga old dancers dito sa Payatas. Pangalan nun is Galaw Payatas. So, ngayon, Galaw Payatas Legacy. Mga kasali nun, mga taga rito lang. Mga... Galaw Payatas 1 intro. Ito pala. Galaw Payatas 1. Galaw Payatas 1. Ngayon yung mabibilis. Clips! Mamuhula. Clips? Tapos yan yung Galaw Payatas 1. Tapos gagawin ulit namin ngayon, Galaw Payatas 2. So sana, meron kasi... Sino mga kasama doon? Usually, mga local dancers dito na Payatas. Sa Payatas. Kahit may grupo sila sa labas, basta may taga-Payatas. So, sample. Way back mga... mga manood dito, taga-Payatas din. Kung matanda man. Mga kilala kasi dito, mga dancer natin dito, nandyan ang... dami Hindi, mga nag-perform doon. Magic Touch, Sympathetic Boys, Damas and the Monkey. Yung babae. Lady Majesty. Hindi, sila pero. Sweet Dreamers. Sweet Dreamers, yan. Tapos Purds. Ang Purds natin. Purds nga pala. Si Purds. Purds G. Yun ang bala kong unang maging guest natin. Pwede. Si Purds. Kasi, siya, pag sinabi mong dancing Payatas, si Purds. Tama. Si Purds naisip mo, kahit sino dun, alam, nung sinabi yung Bialon, lahat sumayaw eh. Naging anthem yung Bialon eh. Yung PE. Umabot ng Montalban, Relation. Naging PE. Anong PE nyo? Bialon. Sumayaw kaming buong klase. Pwede. Yun yung content nung So, ano pa ang pwedeng ma-cover? Nadarating, hindi, kasi puro tayo lang yun eh. I mean, puro event natin eh. Correct. So, kung may nanonood man taga-Payatas, meron kayong event na gustong parang ipa-cover, parang invite nyo kami. Para at least ma-cover natin. Basta, Payatas lang, huwag tayong lalo. Para bateryahin namin yung event. Pumunta nga pala kami sa event. Bakit basa? Ang putek. Wala. Siya, nanira pa sorry. Wala.
Kasi iba, ang galing din ng mga ganyan ha, yung mga, ano ba tawag dyan, nagbablog na dun sa area, sa ganun. Ang hirap nun eh, kasi kunwari atin ka ng event, eh syempre yung utang mo nandun sa event eh, tapos maglalabas ka pa ng cellphone, tapos mag-i-spill ka. Hindi, gawin natin yung ginagawa ng mga nanay sa Facebook. Ay, Para video lang, at ito na nga po, pumunta na. tapos yung tono. Oo, ayan na nga Ito po. na nga, pumunta na kami sa venue. Pero puro video lang. Pwede. Pero ito malupit. Hindi namin kayo i-sugarcoat. Ang titignan namin yung event po na to, napaka hindi po masarap yung pagkain. Yak, pangit. Oo, tama. Rekta. Kung maganda kung pangit, kung may maganda, may nakita kang pangit, edi sabihin natin pangit. Diba? So para, yung iba, sige, wag natin kalahin yun, baka ma-picture pa tayo ulit. Ang gina, binibidyohan mo, no? Pangit. Ito, pangit. Pero syempre, kung may maganda naman doon sa event, eh. Oo, assist lang, walang sugarcoatan. Kung maganda event, hindi maganda. Ang ganda, no? Naisip ko pa yun doon sa mga nanay, yung tuwing Sunday, tapos may tugtog na, sa reels. Still the Lord. Nakakawas na gano'n. Yung una, yung opening. Ayos ko ka nanay. Yun yung favorite pa na rin ng asawa ko eh. So ako nakikinom na rin eh. Ay, siya si Mangyan, si Kamangyan. Speaking of pinapanood ng asawa, meron ako sa kapitbahay naman namin. Pinapakinggan niya. Alam mo yung mga kwento ng sa YouTube. YouTube yata yun, yung mga kwento-kwento lang. Binabasa lang nung lalaki yung Tapos walang spill na, Mama, hindi niya binabago yung boses niya. Okay. Narratively, kinukwento lang niya. Sabi ko, pumapalo ng 1 to 2 hours. Tapos ikaw, alam mo naman na gano'n, parang una nakokornihan ako, tapos bigla ka mapapahinto. Ang ina. Ba't niya kinagat? Invested ka na rin sa Lagyan sila nun? Invested ka na rin sa ang galing ng mga gawa niya. May ano ko nun, meron akong YouTube channel nun. Kumita yata ako ng nasa 100K. 100K? Oo. What the Pero na take down na. Kasi ano yun? Pero kumita ka na. Kumita na ako, nakuha ko na. Bago na take down. Kasi ano yun parang kung hindi mo sariling kwento, copyright ka. Oo. Pero sa akin kasi hindi ko kwento eh. Pero pag OG mo, pwede. Ano yun? Voice lang talaga? Voice. Parang ano lang yun, actually, pinirata ko lang. Alam naman, pirate rules. Dinownload ko lang yung audiobook. Okay. I-record ko, binidyon ko ng mga gulaw-gulaw. Tapos, ako kasi, either basahin o pakinggan. Para mas, sa akin mas creative mo siyang napipicture yung kwento eh. Compare, nagagandaan tayo syempre sa visually pag pinapanood natin yung palabas. Pero pagka kinukwento siya, meron siyang may sense of, basta nagiging creative ka kasi imomostra niya kung ano nangyari. Ikaw yung maglalagay ng drawing nun eh. Totoo. Merong pinapakinggan na audiobook sa yung apps. Ano yun? Mga audiobook, yung may vampire. Mga isikay din. Pinapakinggan papuntang trabaho kasi mablaye-biyahe, masa isang oras. So nakikinig ako nun. Minsan pag sinasabi, and he smiles deviously. O pag gano'n na. Ikaw din gagano'n. He laughs. Gagano'n. Pag gano'n ako nagmumotor. Kaya pa may nangyari doon? Sabi ko na eh. So yun, kasi nga, wala na akong time magbas kasi dati manga eh. Basa manga, marami tayong oras eh. Tapos watch anime kasi may oras din tayo. May nakapag-anime pa rin tayo pero hindi tayo nakapag-tutok ng matagal. So yun, habang bumabiyahe, isang oras papunta, di ilang episode din yun. Pauwi, ganun uli. So parang yun na lang yung time mo para magpasok ng parang story sa book. Naalala ko, parang may nakita ako doon na nakakapogi daw kapag yung lalaki doon nagbabasa. Meron akong yung series ng I Am Number 4. Halos kumpleto ko yata yun pero hindi ko nabasa lahat. Meron akong binabasa doon, unang book yata o pangalawa. Tinatry ko siyang basahin eh. Di nasa Apex ako dati, nagko-commute ako nung nagbabasa ako. Tangin na nakakatulog ako. As in, every time na nagbabasa ako, nakakatulog talaga ako. Pagpatulog mo. Pinaka-effective talaga siya na parang hasunong. Wala ka na lang sa shutdown. Kaya mas
preferred ko talaga rin, yun nga audiobook. Yun, yung sa pinapakinggan ko, marami audiobook. Ang daming magandang storya. Ako naman yung ganyan ko, yung parang thought mo na nakaka-pogi. Pag nababasa, nakaka-pogi. Ako naman dati, ano ba yun? Parang sa anime ko napanood yung nakaganito. Sa bus. Tulog na. Shut up. Yung mata mo nandun ka pero wala ka na. Nandun ka pero wala ka na dun. Physical na katawan mo nandun pero ikaw nasa ibang ano ka na. Nakatingin sa kawalan. Maganda yung audio. Pero ano ba yan? Technically, binabasa yan sa libro, sa pinaka-novel mismo. Novel, oo. O, tapos iniisa-isa niyang basahin yun. Tapos, pwede. Pwede pala, no? Yung iba ginagamitan siguro ng AI na yan ngayon, ano? AI pero na voice. Ako yung ginawa ko din, naggawa din ako na AI. Ang ginawa ko naman nun, nung pangalawang channel ko na hindi naman na umabot kasi parang na-block na talaga yung ganung format. Yung mga web novel like yung si Rudius, Grey Rat, basta Jobless Reincarnation. Oo, alam yun? Wala akong naintindihan. Yung anime na Jobless, basta yung may mga web novel, tinape ko yun, tapos may app na parang translate to audio, parang text to speech. So babasahin niya, tapos you can change yung name, yung voice, parang kung si Anna. Ganda yung boses. So, yun, ginawa ko yun. Tapos nagkaano din ako noon, 1,500 subscriber, kaso nga lang, na-block na agad kasi nga, parang bawal na yata yan. Bawal yung ganun. Bawal na nadidetect na ng algorithm yun. Kasi parang mass reproduce daw tawag nila eh. Pero ang question ko dyan, mas maganda ba pakinggan yung actual na tao yung nagbabasa o okay lang na parang AI yung... Kasi may AI na ngayon na hindi naman yung kanina pa ako nandito. Yung parang hindi. Marunong na. Feeling ko pa rin mas maganda yung tao. Kasi at any time pwede siya mag-interject ng thoughts niya. Ganun pala yung... Correct. Oo nga. May input ba? Na parang, oo nga no. Parang makikita mo yung side na... kasi ikaw iba pa rin yung pagtanggap mo sa isang bagay. So pag siya, pwede yung input. Oo nga no. Pwede rin ganun yung ibig sabihin nun. Parang different interpretation niya. Dun sa ano. Ayun. Ano ba? Yun, yung mga yun. Ano pa ba? Wala. Paano lang yung pag-usapan natin na actually ang perspective kasi natin, nasa hindi marangya yung natin. So, malamang feeling ko marami tayong malalabas na kwento dito na makaka-relate yung ibang tao. Ang plano ko kung may kakilala tayo na like birds, like 'di ba? Sikat siya sa sayaw dito sa urban hanggang Malabe ganun. Kung makakahanap tayo ng mga taong ganun, mag-suggest kayo na parang kilala. Correct. Hindi naman sa buong Manila. Kilala lang pag kilala si birds. Si birds. Para may ganun. Dali natin dito para famous siya in a way na meron locally siya. Famous. Parang sa atin famous. Like for example, nung bata ko may maangas na sika doon. Ano na siya ngayon? Correct. Diba, pag may nabutan mo ba yung dati kasi sa Amlac? May mga tao hindi tao. Pero may mga bata, mga high school na nag-aaral sa Malabe. Ngayon, pag dadaan sila dito, inaarang ngayon ng mga siga-siga naman sa Amlac. Inahatak sa jeep. So ngayon, yun yung kunin natin. Sino yung sumikat ng mga era na yun? Alam mo, dito meron si Michael Kilala ko yun si Michael. So, yung bumalat sa akin nung high school ako. I-invite ka namin dito. yung naalala mo yung nabangan nyo sa St. Vincent dati. Sinundo pa ako ng tatay ko. Halika dito mag-usap tayo. Hindi kasi merong ganyan ganyan sa
kumbaga sa era nyo nung bata kayo. May sikat doon eh. O merong, hindi naman kailangan famous siya, ano ba? Like, kilala sa buong Philippine-wide, Manila, o commercial-wide, Manila, o mga local, ano nyo lang, yung Di mga ba, payatas local lang. idols nyo lang. Local idol. Pwede natin niyang i-invite dito. Kasi dati dito talaga, mayroong prat dito yung AFT. AFT dito, Amlak Fighting Team eh. Sa'yo na sa harap mo. Ay, AFT. Amlak Fighting Team, pre. Ang nagtayo nun, si Michael. Nakita ko siya sa Facebook nung nakaraan eh. Siya nagtayo nun, yun ang pinakamangas nun dito dati. Talagang pinapara nun. Dito na naggagas kami dati. Pinapara niya yung jeep dyan, nukunin niya yung mga namumupa. Iisa siya yun. Tingnan nila yung loob. Uy, ikaw, mababa ka. Tapos babanatan dito. Yan, kunin natin yung mga ganyan. Tapos ganun din naman yung mga taga-Mulabe. Hindi makauwi ngayon yung taga dito. Kasi abang yun. Nung pumunta nga ako dun dati, nabangan ako dun eh. Kasi nag-apply ako dun, may burger machine dun dati, naalala ko. Sa Mulabe, tas may police station. Nag-apply ako dun sa burger machine. Hindi na ngayon ako makauwi. Kasi puta, taga-amlak yun, no? Sabi ko, taga-amlak lang ako. Pero syempre. Tsaka umabot kasi tayo sa era na ano eh. Na ganun talaga eh. Turf yung lugar-lugar. Naabutan natin yun eh. Taga-Uno. Nara, Lower Nara, Upper Molabe, Lower Molabe. Yan. So, hindi ka pwedeng, kunwari sa phase 2, hindi ka pwedeng basta pumunta lang dyan kasi gusto mong pumunta dyan. Merong bigla na lang tatamang galon sa ulo. Di, ganun yun. Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4, magkakaaway yan. Tapos dun, lower, upper, tsaka yung magkalaban. Upper dos, lower dos. Magkakaaway yun eh. Hindi rin ako bumababa dyan. Actually, wala akong binababa. Mabilis kasi. Lahat na ng pagpapakabait, ginagawa ko na para hindi ka lumabanatan. Yun nga. Ngayon, makikita mo yung mga bata ngayon. Anytime kahit saan sila pumunta, walang hindi nila nabutan yun. Yung mga, yun nga, yung invite natin dito, naging tropa-tropa na yan sila eh. Yung mga dati nagkakakulitan. Dati, yung mga kaaway ko dati. Kaibigan ko na, nakakalaro ko na sa basketball. So, yun nga, part nung pagiging bagets namin dati. Ganun, gulo, hindi pro-blocks. Alam mo yung nag-aaway sa computer, sa cellphone. Wala, talagang, nalala mo dati may baka dito. Naabot naman pa. Si Mang Sebio. May baka dito, di ba? Tapos wala pa yung mga bahay. Nagra-riot dito, pre. Tay! Pardon! Nandun kami, dun kila Abubo. Kasi may tindahan nyo na open lang eh. Tapos nandun kami, nanonood. Tangina, lupit nung nagtatago sa baka, sumasabay. Sa baka? Kamafladge ba? Kamafladge. Masabay siya, sa likod siya. Talagang riot talaga dito nung batuhan. Mula dito, pa urban. Yun yung mga heroes eh. Heroes na tayo, parang heroes natin ng mga era na yun. Invite natin dito. Para wanted na pala. Yan, sa sa kampo. Hindi ka pwede makakadamit. Sa may tulay. May nambabato dyan eh. Tropa ko na rin yan ngayon. Si name. Si Jojo. Mabait na yan ngayon. Pero nung bata pa kami, hindi kami makababa dyan sa totoo, ganun talaga. Ewan ko lang kung siguro meron pa sa mga talagang magugulong lugar. Correct. Pero dito wala, malumanay na. At hindi lang naman yung mga gulo-gulo na yan. Kumbaga, kung meron kang tao, teacher na taga-payatas. In-idol mo that time, na gusto mong palagay mo, pwede naming i-interviewin dito, kausapin Let me know. Tapos makwento niya, yung side naman niya ng kwento. Storya niya. I-comment maganda ko lang teacher. Dyan. Oo nga, teacher niya sa Molabe. Gusto rin akong teacher na, gusto makausap. Pero malamang, syempre, teacher yan eh. Taon-taon pinapatay yan. Ibig sabihin, napapamahal ka sa estudyante mo, taon-taon namamatay ka, yung feelings mo. Graduate sila nag-graduate. Iba na naman. Makikisama ka na naman sa mga bagong bata, yung batch ng paborito mo. Kaya yung mga teacher ngayon, kahit feeling mo close na close ka sa kanila, hindi ka na rin nila kilala eh. Sa dami ng graduate, meron nga akong teacher na paborito ko eh. Ayun, hindi ko alam. Bawal yun eh. Hindi ko alam paano sasabihin ng mabait eh. Sa other life na siya.
So, ini-expect ko, syempre sa dami nga ng graduates, di ba? Hindi na niya ako maalala, hindi niya ako tumawag lang ako eh. Kasi tinawagan, hindi niya ako nakita. Kinumusta ko, ganyan-ganyan. Tapos sabi ko, sir, kilala mo pa ba ako? Sabi niya, si yung mabalbas. Ganyan siya. Sige, wala pa naman akong balbas ng high school. Ngayon, bakit lalakad pa rin niya? So, parang, yun nga, sabi ko nga, sa dami ng nila, meron talaga silang, may ma-handpick nila na, yun, pwede yun. Sama natin dito. Pero ako istorya yan. Yung teacher ko dati si Sir Patria sa St. Vincent. St. Vincent kasi ako eh. Teacher ko siya sa, PE ba siya? Hindi, PE sinabi na eh. Nakasalubong siya dito. Kaso lang, ang nangyari, nagkamotor kami. Paliko siya, parang pinilit niya. Tapos ako naman, ayaw na patalo. Muna ako. Tapos di muntik na, lumabas ako. Gago! Gumanon ako. Sabi mo? Sir Patria. Sir Patria yun. Sorry, Sir Patria. Tulinti. Sa nung bata. Hindi ka nalawakan. Hindi ka makikipaglaban. Mataas siya, pero palayo. Kagaw! Gano'n yun. Na-realize mo. Kagaw! Parang naalala ko. May ganyan din ako. Sa Nara. Uso kasi dyan sa Nara dati, hablot na nga sombrero. Mahilig ako sa sombrero. Hindi ko napapangalanan pero nakasabit ako dun sa jeep. Hinablot yung sombrero ko. Paglingon kong gano'n, nakita ko, kilala ko. Tayo natin siya pangalang Juan. Nakita ko si Juan, doon sabi niya sa akin, balik ko na lang, Bim! Sobrang epic. Nakita niya ako, puno na mga yan. Sabi niya, Bim, balik ko na lang, Bim! Nagpunta ko doon sa tambayan namin. Binalik na yun. Sabi mo nga, hablot, hindi ko talaga random pick talaga. Kulit eh. Wala akong yan. Balik ko na lang, Bim! Parang Hindi na kasi. Kagaw! Ay, ano ba ito? Hindi mo na mawawi yung nabitawan mong salita eh. Wala si Sir pala yung nahigumin. Walang cancel, hindi mo makancel. So, Kagaw! Hindi kasi madalas ko marinig yan lalo yung pag nagbubutor. Yung dala na lang ng sama ng loob mo. Kaya sa panapapanood nga natin ngayon, di ba, yung road rage. Road rage. Tapos maglalabas ng baril. Tapos alam mo yun, pagod ka, pareho kayong pagod, pareho kayong may kwento. Merong nangyari dyan dito lang sa Fairview banda. Sinabi ko na lang kasi nakamotor naman ako. Sinabi ko, huwag mo nang patulan yan. Ano yan? Tapos nag-i-explain siya sa akin, parang, putangina, alam niyo bang inano ko na lang, hamanin yan. Yung parang ginagano, kasi isipin mo na lang, di ba, kung ano yung aftermath nun pagka tinuloy nila yung... Totoo. Kaya doon ko na yung... Kagaw! Ang dami yung sumuray niyan. Yung mga bigla kang pipinahan. Kagaw! Sa may teacher mo ba? Ay, sir! Sobrang epic yung reunion yun. So, kita ka. Tarantino! Naalala mo yung nagpumunta tayo? Sabihin mo nga ngayon. Anong kasalanan mo? Anong kasalanan mo sa akin? Kagaw! Anong ka na lang? Kagaw! Tinatanong ko anong kasalanan mo? Anong kasalanan mo sa akin? Kagaw! Ay, nag-reunion. Ayan. Teacher. May teacher na sikat dyan na lagi ko naririnig sa inyo. Babae? Bakla? Garbo? Garbo, yun. Nama? Ay. Yun sa sobrang sayang. Si Sir Garbo, Sir Jumadjaw, yan yung mga tumulong sa akin nung nag-aaral. Marami kayo nakilala kay Sir Troy dito? Dito natin wala. Pero pwede. Napayatas na pwede. Ngayon may nag-aaral din na payatas Great teacher Troy. Pwede. Yes. Pwede Invite natin niya one time. Minsan kasi baka hindi siya pwede. Hindi siya pinapayagan ng niya ng kaibigan niya Sige. Gusto mo, dalhin natin to doon. Hindi. Wala rin. Ano yung ginawa natin na Himenda yun?
Literal. Kilaran Ay, yun. meron pa tayong kuha sa mga bata nun eh. Mayroon yun eh. Hindi, nakakuha natin yan. Diba? Mga bata yung sumigal sa amin. Hindi, Mga kabiyak. Meron yan. Yung nandun na talaga yung walang boses. sayang ano. Well, Meron pa tayo nun ng pabaliktad. Basahin mo pabaliktad. Oo, Ay, sayang. Eh, si... Hindi, sabihin mo lang. Galit na Ang galing na, no? Ang ganda ng episode na yun. Totoo, yun na kaya nga. Kaya nga. Ganda lang na yun. Sobrang ganda ng episode na yun. Totoo. Ano nangyari na yung video na lang? Oo. Tapos sa taas nagpa-play yung original. Walang boses. Sa yung kwento. Meron pa nga siyang solo nun eh. Di ba may talent portion siya? Sabi niya, ito ka pala, talent ko. Sa gitara siya. Sobrang epic. Pinigyan namin siya ng spot. Tapos lumabas ka Ano, dalawang episode yun eh. Dalawang 30 minutes yun eh. Oo. Yung... Tawa kami, biglang naglabas ng gitara. Naglabas ng talent. Ito nga pala yung talent ko. Sayang mo, tangin na walang audio. Yun nga. Sana ito, meron naman tayo audio. Makawala, isilip ko nga eh. Makawala eh. Ano yun? Nakalimutan ko sasabihin ko. Doon sa event nung parating, yung sayaw, ang gusto ko sana, invite tayo ng isa or dalawa dun sa mga sasayaw na yun. Pwede. Just sa promotion. Oo. Kasi, para umalap sa payatas talaga. Kasi, syempre, as a dancer, nandito kami sa podcast na Tapanari. Pwede. So, kahit kayo na yung mupo dito, kasi doon ako. kada isang grupo naman merong ano dyan. Parang representative. Siya yung kilala dun sa grupo na yun eh. Pwede. Marami naman. Unahin na natin sa Mas and the Monkeys. Tayo lang. Nakamaster. Tayo lang rin. Hindi, alam mo, ano rin yan eh. Kumbaga, yung Galaw Payatas na yun. Ano yun eh. Parang platform lang siya eh. Para mailabas lang nila yung ano nila, yung dati nilang nakagawian. Lalo na yung mga kumukontest. Kami kasi late bloomer kami dyan sa contest na yun. Mga sumali kami dyan 2005 to 2010. Mga ganyan na kami. Man, eh. Pero yung mga early 2000, hindi pa kami kumuha. Nag-aaral pa kami niyan eh. So, yun. Actually, meron na nagpa-contest ngayon. Meron na... mga luma? Yung Alamat. So, meron silang in-invite nila lahat ng mga nagko-compete sa iba't ibang lugar para sumali. Maraming sumali doon. Pero yun nga, ang Galaw Payatas kasi ay hindi siya compi. Isa siyang dance showcase lang siya. So, ngayon, ang tema namin ngayon, legacy. So, yun, sa mga susunod na, baka ma-feature natin. Legacy? Hindi ba legacy na nga sila? Si luma sila eh. Oo, yun nga, yung pangalawang concept. Hindi ko pa kasi nadidiscuss sa kanila yun. So, yun, yung may yun yung pinaka purpose nung pinaka dance showcase para yung mga dating dancer, meron silang platform para masalihan. Since meron na ngayong contest ulit yung Alamat, yun, ipa-practice sila dito sa Samnak, may nagpa-practice. Ano yun eh, may nag-organize nun, so hindi ko alam yung pinaka-grupo. Pero alam ko Playboys tsaka Playboys? Yung di ba? yung may Playboy na rabbit na... Hindi, sumayo ba sila nun? Hindi. Nung nakaraan? Hindi. Sila sa Hindi ba yatas yun? May ilan-ilan yata. So sa Manila to nangyari itong Alamat na to. So, nag-compete, ang dami, yung mga lumang dancer, sobrang, parang reunion na nila yun. Yun nga, gano'n pa rin dance contest. Yun yung pinaka. Hindi ko alam kung meron, alam ko may part 2, follow nyo na lang yung page nila, kung ano mang meron. Yun, sa Galaw Payatas, basically yun lang yun, para ma-promote yung ano natin. Magkaroon ng platform yung mga dancer natin. Platform? Baliktad. Platform. Yan, yun yung mga goal namin, mga target namin na hindi ma-interview, parang isama sa podcast namin yung mga, yung sa ano, ilan ba yun? 10? Oo, 10 to 15 yung mga dancer. Oo. Yung grupo, mga ganun, 10 to 15.
Hindi, iniisip ko kasi, Kasi sobrang laki nito studio natin, tsaka baka mamaya magalit si Warden. Hindi tayo kasya dito. hindi, iniisip ko kasi, hindi naman natin sila interview na isang oras, di ba? So, mga 2 per session, 2 grupo. Ba, sila. Isip natin ng ganun. Kung sinong available ng ganun. So, yun, mabang-abang lang. Tapos, syempre, yung channel, yung sa YouTube channel, pa-subscribe na din then watch kasi as a starting, yun naman yung matutulong nyo sa mga content creator. I-subscribe nyo. Ano pa ba meron doon? I-follow nyo kung ano man meron dyan kasi ginawa namin to 2021 pa yata to 2020. So parang comeback ano lang namin to, comeback EP lang namin. Kung may gusto lang kayo panoorin na na local, yan, i-subscribe nyo para ma-update kayo sa mga kung may mga upload kami na bago. Ayun, mag-start na tayo ng podcast. Ayun pala, intro pa lang yun. Ang dami na, Cebu na tayo eh. Pumunta na tayo Cebu, bumalik tayo ng bumalik tayo. Intro, nagpakilala tayo, kung anong gagawin natin, anong ba, intro pa lang yun eh. Tangina, parang lang tayo sa bahay. Alam mo ba't gusto ko itong actually nung inimagine ko to na kung paano natin gagawin siya ulit. Itong pwesto natin, ito yung assignment kasi ang nawala lang yung double Coca-Cola ko na bago na upuan upuan namin, matigas na. Yung double Coca-Cola na upuan na nakabaliktad, yun yung ko doon, yung out-balance ako kasi sira yung isa. Ito, okay sa akin to. Siguro in the future, baka to. Bago manda. Pero ngayon, check. Ganda na, ko! Balik na si Dudong. Balik si Dudong. Ito na naman yung studio. Ganda, studio na! Ganda, studio! Ganda. Baba. So, update naman tayo. Saan ka na ngayon? I mean, sa buhay ko natin. Kasi may mga nanonood, may mga manonood. Sana na kakilala natin dati sa silangan, babanorin to. No? So, wala na tayong balita, hindi na tayo nakikita-kita. So, update lang sa amin para malaman nyo naman na kung ano nang pinagagawa namin sa buhay namin. Ayun, same pa rin. Nasa events pa rin ako. Pero ngayon, freelance na ako. No? So, ayun, freelance. Freelance. Kahit kahit anong agency, tapos meron kailangan sila ng ganitong tao, stage, doktor. Director. Nandun lang ako sa tatlo na yun. Pwede nung PPE din ako hanggang ngayon. Baka merande. So, paano yung mga kilala mo? May mga kilala ko ibang production din. Sabi, kailangan namin ng ganito. Oo, kunwari, meron kasing mga prod na wala silang, merong agency na wala silang production. Ina-hire nila, ina-outsource. Parang kumukuha lang sila ng client. Correct. So, bubuin nila yon kung meron silang tao dun. Or, kung kukunin nila ako, meron naman akong grupo din kasi. Kailangan nila ng Anong grupo mo? Writer, plot director, stage manager, spinner, video spinner. Yun yung mga kasama ko. Meron din ako mga PAs na kasama na pwedeng i-hire. So yun pa rin. Tapos schooling ako pero wala pa kasi. So hindi pa. Oo nga, hindi ko pa licensed. Meron na pero hindi ko pa napapractice. Meron na? Pasado ko na? Yay! So pwede ka na magturo? Alam mo ba lang ako? Pichiran ako dun eh. Tapos pangalanan ko yung institution. Tapos mura ako ng mura dito. Gagawin, thank you. Galing nga pala ako sa may sariling effect. Yun yung trademark namin yan eh. May sariling effect eh. Ano kami ka dito eh. Rekta kasi kami dito. Kantungat lang yung edit namin dito. Intro, tsaka end lang. Pag may mga gusto ko yung i-blur nyo na agad. Ay, gusto nyo kayong i-sensor na ako na magbumura kayo. Tapos bawal pala yun. Mga kayo! Ikaw na magsa-sound effects. Ayun, may naalala ko. Wait lang. Balik ako. May naalala ko sa mga pwede nating invite. Yung mga legendary ano na nakikita mo? Siguro tayo. May marami diyang mga kilala eh. Talaga? Ay, hindi ba na?
Hindi ko alam eh. Pero hindi. Tapos, ano natin na. Kung gusto nila. Ah! Kasi, paano kung may pamaliwanag hindi tayo maano dito? Tsaka hindi tayo makaka-open. Kasi, meron, nung balik tayo dati sa yung mga kabataan yung may gera-gera. Nung panahon na yan, maraming P. Na kumakalat. May kilala ka? Wala? Wala. Siguro nga nalala ko mga 3. Ay, wait na natin yan. So, yun nga kasi. Yun nga kasi, medyo offensive kasi. Yung line of nangyari sa kanila ng time. Eh, mostly yung nakikita ko, may mga pamilya na eh. So, pero maganda sana, no? Kung hindi niya, syempre, kakayahan niya, may anak siya eh. Diba? So, tapos, so yun sana maganda, no? Kung meron, kasi hindi kasi tayo tulad ng Amerika na proud to be like porn stars, proud to be porn stars eh. Tsaka malaki kasi yung feed dun eh. Totoo. Career din yun eh. Dito kasi dati, Aribisco tsaka Ice Tubig. Ribisco. Totoo, pre, meron ako, tindahan kami dati eh. So, parang tanghali, may dumating yung dalawa, bahay lalaki. Parang tumambay sila sa upuan namin, tapos bumili yung lalaki ng Ribisco tsaka Ice Tubig. Binigay sa baba. Tapos, Sarap mo. sarap sa servisyo. Ribisco. Ito Ribisco. Sabi na lang, pakachipanga naman. Inom ka na. Pero ano siya, Hindi. Yung plastic. nga. Yung piso. Hindi. Ay, Hindi bottle water. Ay, tubig talaga. Hindi pala ganun. Hindi na rin eh. Ganun talaga. Inom ka na. Ay, set na naman, binuksan mo pa. Ilaw eh pa eh. Okay lang yun. Nag-ulala sila. Hinaway pa. Sobrang chipanga mo. Ganun nga daw. Servisyo ma. Ito si Ribisco. Ay, chocolate tuloy to. Dapat Skyflex lang. Tutuloy may palaman. Sana nagigasi nag-usapan namin. Ede. Kaso ngayon nga mahirap. Pero maganda sana ang topic yun. Tapos, may chance, kung mapaganda natin to, sinakaya naman na ma-invite natin Ninong Rai or Paulul. Pwede. Mga tropa ko kasi yun eh. Talaga? Oo, kasi naglalaro ko nga pala. Magic. Pwede siguro kay. Pero hindi ko pa nasasabi, pero tingin ko papayag naman. Hindi ko lang alam kung magpapabayad. Oo. Meron yun. Pero- Siyempre pero- may mga honorary. Siyempre, at a later time na yun. Sana pag kumikita Pero nakarami ako gusto pang kong content. makakwentuhan si Paulul ah. Kasi ano siya, yung platform niya, yung ano niya, yung style niya, may influence din siya sa atin actually, Totoo. si Paulul eh. Napakatahimik ni Paulul, pre. Mga cancer. Yes, Napakatahimik niya. Tsaka gusto ko yung mga ano napaka-witty nung ano content niya, yung tatalino nung ano, Totoo. tatalino. Yung dito kasi sa amin, putang ina kung ano lang yung makita namin as in bear na bear eh. Yung kay Paulun kasi may lalim yung ano niya, eh, atake niya. Tsaka meron siya ano yung tag doon? Pag-hold back, kumbaga. Hindi siya basta-basta nagbibitaw na tulad natin na bagra, yung bagra, hindi. May Magaling. Kung Kasi, kwentuhan gusto ko rin si. Yun nga, kasi nga, naglalaro kasi ako ng Magic, tas si Ninong Rai, Paulul, tsaka yung kukilala niyo yung the Pebbles Time. Naglalaro. Lagi ko sila. Ayun pala, si Bisaya. Si Bisaya yung sa ano. Sawa ni Babel? Mas na ang sawa ni Babel. Alam mo yung iba, nahihirapan dyan sa accent ng ano talaga, ng Bisaya. Ako kasi Tagalog nga kasi ako. Yung, kanina pag ko nandito yung gano'n. Yun yung may accent talaga yung mga Cebuano eh. O mga Bisaya as a whole. Tsaka, yung term kasi na Bisaya, para kasi siyang cursing eh, no? Lalo na pag nandito. Lalo na ngayon. Bisaya, parang gano'n. Lalo na ngayon. Hindi naman ako na-hurt. Depende kung paano niya sinabi. Oo, pero patawa lang, Bisaya kasi. Parang expression, okay lang. Pero yung para kang dinidegrade ka na, yun, medyo. Saan mo naman po siya yan? Kasi nga, di ba yung mga Bisaya, karamihan kasi sa Cebu o sa Bisayaan, dahil wala masyadong job opportunities, pupunta sa Maynila. Since yung iba, hindi nakapagtapos, so karamihan doon mga maid, nagme-maid sila. So dumami yung mga maid
na Bisaya. Mhm. So, yan, Dudong at saka si Inday. Oo. Yun. So, No, bakit Stereotype na ganun. bakit nag-away si Bisaya Tagalog? Actually, hindi ko alam kung saan nagsimula Yun yung nga eh. Tagalog versus Bisaya na yan eh. Kasi ginagawa natin dati yun, okay lang eh. Kung nandun na yung issue Hindi na ko yun. alam yung meme na Oo, hindi ko lang alam kung kailan nag-start yun eh. Yung sa Bisaya ganito. Sa Bisaya may saging. Oo. Tapos mga Tagalog nagnanakaw ng kable. Meron nga page nun eh, in-invite ako eh. Tinitignan ko, okay din naman. Tinitignan ko lang po Bisaya. yung sa comment eh. Bisaya versus Tagalog. Na, syempre, pag nag-post ka ng ganito, kasi may nagpo-post do, sabi niya, ano ba yun? Magkita-kita tayo sa Lonita. Lonita, sabi nung mga sa comment. Ito, sigurado ako, Bisaya. Mga ganun. Ano ko naman, wala naman kasi na-offend eh. I mean, sports lang ba? May sablay si May sablay si Tagalog. may sablay si Bisaya. Ganun lang, okay lang ako doon. Pero yung parang nagkakaroon na ng diskusyon na personalan, medyo hindi ko na... Natawa ako sa isa eh. Lunita. Bakit ba tayo nag-aaway? Bisaya yung bakit? Ganun. Bisaya kasi. Kasi ang haba ng litanya, tapos yung ay nagiging kasi Bisaya kasi. Ginanon lang. Tangin ng dahilan yun. Kasi nila, pero alam mo ngayon, marami nang nagtatagalog na Bisaya sa Cebu sa Cebu. Dati kasi ilan kami lang yung mga Tagalog lang na lumipat doon. Tsaka para kaming doon, para kaming mga doon. Parang ang import, alam mo yun, parang wow, Tagalog, may ganung doon sa lugar namin ha. Tapos yun, ngayon marami na nagtatagalog yun. Nakwento ko kanina na 2 weeks ron dito sa Manila, hindi na marunong mag-Bisaya. Pero diba, kasi nga, parang racist yung gagawin ko. Diba nga, kasi, yung pagkakasabi mo matigas, parang Lunita. So meaning, yung utak mo, ganun din. Ano yung utak nila? Ganun din yung talagang, kasi L-O yung sinulat niya. O hindi niya alam spelling ng Luneta. Hindi, iba kasi ang salita ng Bisaya eh. Kumbaga pati spelling eh. Kaya nga, yun nga. So yun yung ma-adapt mo, hindi yung pang-Tagalog. Kung sinabi mo Hindi, halimbawa, ikaw, nakita mo na yung biyaheng Luneta. Tapos sinulat mo pa yung Loni. Ano ibig sabihin? Kasi nakita mo na yung tamang spell. Luneta Park, di ba? Tapos ang sulat mo pa rin Loni. Senso mo pa Lonita. Lonita to. Lonita. Di ba? Magkita-kita tayo sa Lonita. Di ba? Lonita. Kumuha ka doon ng... ewan ko. Doon kaya sa Visayas, meron kaya silang sa school topic na Tagalog? Oo, meron. Paano yung teacher doon? Pag sinabi niyang Luneta, L-O din yung sulat niya? Hindi. Spelling. And then, feeling ko yung mga gumagawa niyan, hindi sa kumbaga parang dito sa Manila din. May may mga lugar na hindi masyadong baka yun yung mga sige, ito pa. So, may libro nagpalas dito sa Manila. Yung ano may pangalan yung libro na nagana sa atin, basta yun. Nag-process ng Pilipino noon. Yung Pilipino noon, pag sinabing bola, B-O-L-A. Pag dinala yun doon. Tagalog pa rin yan. Hindi, pag ang basa nila bula. Hindi ko accent eh. Sa accent talaga, hindi talaga. Pero sa spelling doon, medyo magkakatalo tayo. Yun nga. Nakita mo na eh. May spelling eh. Mahirap ba mag-O doon? Like, buang. Oo, pareho lang. Boang. Bo. Boang yun eh. Buang eh. Diba? Ano ba siya yung buang? Hindi, buang talaga yun eh. B-U-A-N-G. Buang talaga. Yung O. Pero kung Bisaya ka na, tapos binisaya mo pa yung Bisaya, imbis sa buang, naging buang. Buang nga. Basta. Yan nga. Siguro nga rin, kasi kung yung kinalakihan mo, yun din yung naririnig mo. Yun yung yung pinaka, yun yung dialect na ginagamit mo eh. Tapos bigla kang magtatagalog. Iba. So, iba yung ang advantage naman nun, syempre marunong ka magtagalog. Yung mga Tagalog, di marunong mag-Bisaya. Totoo, yun nga. So, yun lang.
napagtatawanan yung mga Bisaya na nagtatagalog. Iba lang din. Pero ganoon din naman tayo. Nakakatawa naman kasi talaga siya eh. Nakakatawa naman talaga siya eh. Kahit ako pag may mga Bisaya talaga na Hindi, tsaka minsan pa nagsasalita ako minsan na Bisaya. Oo, nabibisaya ako na. Ay, puta. Bisayang Tagalog ha. Iba yung Bisayang Bisaya. Bisayang Bisaya, hindi nakakatawa yun eh. Pero yun nga yung kanina pag ko nandito yung gano'n. Kanina pag ko nandito. Lumalabas yung accent. Di baga. So, lalo na, sa trabaho namin, talaga pag naiinis ka na, tapos gusto mong parang light lang yung Hoy, mga piste, kanina pa kayo, parang gano'n. So, mapapaganon ka. Pero yung natural na salita talaga siguro na may mga accent yun, hindi ko alam yung... Kasi gano'n din. Hindi ko alam yung proseso ng isip nila kung bakit. Gano'n din pag yung Tagalog nag-aaral mag-Bisaya, may mali kang banggit na, ba? Ano ba? Like buto. Oo. Ano ba yun? Buto, ang buto kasi, female genitalia, parang okay. gano'n. Pero pag buto, ayun nga. Sabog naman ibig sabihin nun. Huh? Sumabog. Ano yung buto? Nabuto ang buto? Oo. Kunwari, sumabog ang pepe. Ganon. Pwede mo sabihin na... Sorry. Hindi ko na Pepe? Hindi si. Yeah. Mag-iiba na, maglalagay ka na ng parang, hindi ko alam tawag doon, suffix ba yun, prefix, na parang ni buto. Ang buto, parang gano'n. So, hindi na yung hindi kagaya sa Japanese na buto-buto. Oo, buto-buto. Bababa yun sa Tagalog. Bababa, yung gano'n. Siguro meron gano'n sa Bisaya, pero meron ng gano'n dahil nga parang Tagalog din siya. Parang meron siyang suffix saka pag yung Tagalog naman nag-Bisaya ng buto. Parang hindi mo na alam kung ano yung sinabi ko. Ano ba sinabi mo? Buto? Sumabog? O parang tatlo na yun. Ano tawag sa buto. Hindi ko alam yung seed. Sa bone. Hindi, yung buto. May seed pa pala. Ang inisip ko yung buto. Oo nga pala. Apat. Buto? Buto? Ano ba? Buto. Hindi ko alam yung Bisaya niyan eh. Wala pareho. Buto. Buto. Oo nga. Ang buto, tinanim ko yung buto. Ay, tinanim ko yung buto. May nakatanim na buto na. Yung seed, tapos bones, tapos pagsabog, tapos female genitalia. So, puro buto yun. Buto. Hindi. Bukog! Yung bukog. Yun yung buto. Parang kalansay. Ay, yung seed. Hindi ko alam nakalimutan ko. Data, ang gawin mo, i-mix mo Tagalog-English. Parang, binaon mo yung buto sa buto. Binaon mo yung buto sa buto. Yung kalansay. Yung kalansay. Sige, nandang ko na. Binaon. Ano Tagaan, Bisaya? Hindi, Tagalog muna, para maintindihan. Binaon mo ang buto sa pepe. Tagalog, Bisaya. Hindi, tagalogin ko muna. Para binaon ang buto sa ng kalansay. Parang yun yung tot, di ba? So, bibisayain natin yun. Okay. Binaon. Ano ba yung binaon? Tagalog na nga yun, para maintindihan. Hindi, yung Bisaya nga nung binaon eh. Tagalog nga yun. Binaon ang buto sa... Kaya nga bibisayain ko na nga eh. Hindi ko alam yung Bisaya nung binaon. Hindi, wag mo nang bisayain yung binaon. Binaon na talaga. Kunwari, giduot. Yung buto kasi, hindi ko alam yung Bisaya ng buto eh. Sabi mo Hindi, buto na seed. Hindi ko alam eh. Seed. Meron kayo tayong ganun? Hindi alam? Siyempre, hindi naman ako, hindi ako Bisaya eh. Tawag ko nga ang sarili ko, tagbis eh. Tagalog, Bisaya ako, hindi ako bisdak. Ang bisdak kasi, yan yung mga Bisayang dako. Ibig sabihin, lumaki na Bisaya. Mga batang Maynila, doon, bisdak. Bisaya, dako. Bisayang dako. Lumaking Bisaya, parang gano'n ibig sabihin. Hindi ako bisdak na puro eh. Ano lang ako, tagbis ako eh. Tagbis. Tagalog, Bisaya. Ay, man, bilog. Bisaya ng Tagalog. Parang ako. Puta,
ginawa mo alak ah. Bilog. Ano ka, bilog, pre? Tagbis na lang, ano. Tagalog, Bisaya. Ano? Tayo na, bigla ako naputol doon sa ano eh. Hindi ko naiisip ko na yung Bisaya nung ano eh. Sino si Mama? Wala si Mama. Dito, saan ba? Wala, hindi niya alam yun. Malay mo, tawagin mo dito. Tagalog. Ay, tawagan natin si Romeo. Ay, ano Bisaya lang siya. Ay, malalaman pala. Tatawagan natin siya para tanongin yun. Sino? Yung... Liso. Oh, liso. Ano yun? Seed? Oh, seed. Oo. Iduot ang liso sa boto ng buko. Sa boto. Ayaw ko. Ano may sasabihin ako eh. Nakalimutan ko na. De, tuloy natin yung kanina. Tinanong mo kanina nung update sa akin. Okay. So, ikaw naman, anong update naman sa'yo? Well, gano'n pa rin. Call center pa din. Lumipat lang. Sales, nagbebenta. Pero sa call center ba ngayon, may ano na rin ba? May changes na rin ba? Kasi di ba sikat na ngayon yung mga VA, yung mga ganyan. Yun. May mga call center na ano na talaga. Parang work from home na lang lahat. Or tag dun? Hati? Ang tag dun? Skeletal. Hindi, may tawag sila dun eh. Budak. Skeletal. Ba't pinaba mo na dun eh? Ang tawag nito? May May order po. Ano yun? Basta yung pwedeng work from home, pwedeng office. Ganun ako eh. 3 araw sa office, 2 sa... Kalimutan ko yung pinaka-term. Hybrid. Ayun, hybrid setup. Yun, hybrid setup or talagang work from home. Kasi meron ako na-apply, kasi nag 3 years ako sa isang kumpanya, tapos may na-apply na akong saglit na may office sila dito sa Manila, pero work from home talaga lahat. So, binadala na ako ng laptop. Wala ko kwento. Kumain. Pero wala kaming ginto nga pala yung kutsara dito. Binadala na ng laptop, tapos ganun din, dito na sa bahay. Tapos yun nga, yun yung parang full work from home. Tapos meron din naman hybrid, kasi wag na lumipat ulit ako. Ngayon, hybrid naman. 3 days sa office, tapos 2 sa bahay. Mostly ginagawa ng mga kumpanya para less ano na rin sa kanila eh. Less cost. Kasi hindi na kayo magpa-aircon. Correct. Hindi na kayo magpapa-computer. Tsaka feeling ko okay din yun sa empleyado, no? Sa empleyado, kasi less, hindi ka naman masahe. Usually, lalo sa mga taga dito, walang super lapit na mga call center. Malayo tayo. Cubao, UP Techno Hub, tapos Ortigas, ganun na magkalalayo. So, mas convenient talaga. Ang ano lang talaga, meron lang talagang mga kliyente, mga company na ayaw nun kasi iniisip nila hindi magtatrabaho. Pero parang may narinig ako na balita na lahat ng call center daw ng US, sa US na lang kukunin. Matagal na yun. Hindi nangyayari, hindi nila kaya. Mahal kasi doon. Alimbawa kasi, ang binabayad sa amin dito, sabihin natin $5 per hour. Correct. Doon, 15. Correct. So, saan ka kukuha? Diba? Doon na sa mas mura. Kasi dito sa Pilipinas, $5 per hour. Pero hindi kayo naapektuhan nung mga VA na yan. Apekto rin. Kahit ako gusto kong mag-ganun eh. Kasi, ang advantage nun kasi, lalo pag medyo sanay ka na, kaya mo kumuha ng 2 kliyente. Correct. 2, 3. Pero parang, ang nabanggit naman sa akin, pag VA ka, virtual assistant ka, no? Pag VA ka ngayon, dapat graphic artist ka na rin. Parang may ganun. So, may isa akong friend na nagtatanong sa akin, paano gumawa ng ganito, paano gumawa ng ganito. Kasi, pag VA ka, VA ka ng isang presidente, usually ang gagawin mo, taga-schedule ng appointment niya, taga-book ng Grab, aeroplano, sa lahat. Tas yung calendar niya, ikaw mag-ayos. Pag may tumatawag sa kanya, ikaw sasagot, mga ganun. Tas meron din naman, kailangan ko ng poster para sa ganito. Depende sa needs eh. Kailangan ko ng video ng ganito. Dapat flexible ka rin. Lahat. Kaya nasa-suggest din na, that marunong ka na nito para
Just in case. Kasi may mga ganong kliyente talaga eh. Merong kliyente na, madali lang. Pagsagot ka lang ng tawag ko pag may tumawag. Taga-book. Makipag-meet siya sa isang client. Bubuk mo kami sa restaurant na to. Pero may ilang taon ng ilang taon ka na sa call center? Tagal na. 14? 15, mga ganun. Oo, ganun. 15. Hindi, kasi si Kaito eh. Si Kaito yung ano ko eh. Oo. Nung pinanak si Kaito, call center ako, 18 na si Kaito eh. Oh. Nag-stop ako ng 3 years kasi umalis si Andrea. Kung pumasok ka nun, di ba, may mga, kumbaga, marami ng call center nun. Hindi. Ang hirap mag-apply. No, tayo, di ba? Oo, Ang hirap mag-apply nun. Ang meron nun dito sa may Honda ba yun? Di ba? Oo. Yun, tapos sumunod na apply ko, Ortigas. Pero ang hindi total pa rin. ng call center ngayon, I mean, yung taon na merong call center sa Pilipinas, siguro nasa 25, ganun, 25 years 25, na. oo. Tagal, no? Tagal lang ngayon, isa yan sa pinaka, kumbaga, Bread and butter ng Pilipinas. Pera-wise, sahod-wise, mas okay mag-call center eh. Compare sa, meron akong kakilala, graduate, engineer, pagdating niya doon sa trabaho niya, syempre, hindi ka na masasahuran kagad ng yung gusto mo sa... Hindi ka gaya sa call center, yun nga, medyo maganda yung compensation. Nagugulat nga din ako eh, ang parang, kasi ever since call center na ako, di ba? So, hindi ako, Sige. hindi ako naka-experience nung basic sahod ng Pilipino. Basic ka lang, mga 500, ganun. Pag medyo naririnig ko yun, uy, tumaas na pala yung basic natin, ng, parang 600 na ganito. Magkano total nun? Nasa 14. Wala. Parang, kalahati agad ng call center. Anyway, marami na ngayong mababa eh. Pero ako hindi ako nakakaranas nung... Ako kasi galing ako ng 382 eh. Cheque yun. Cheque, 382. Out mo pa. Yung mga nagbigay sa amin ng cheque, maraming salamat sa inyo. Ano yun? Per day? Per event. Per event? Per event namin. Per event? 382? Nung nasa activation pa ako. Isang event lang. Isang event yun. Pero yun nga yung point ko doon. So, yung minimum, compare mo doon sa call center, sobrang layo. Oo. Kaya nga... Ngayon, ang minimum ngayon, 600. Parang 600, magsa-700 na yata ganun eh. Hindi, kasi, yun nga, sa production kasi, hindi rin kasi kagaya ng... per ano din eh. Per TF kasi doon eh. O PF o professional fee. Kung magkano yung... Kunwari, sample, ano bang rate ngayon? Sa mga PA ngayon, siguro nag-range ng 3,000 per gig? event. Ilan yun? Ilang araw yun? So, kung isa. Malaki. Kaso, hindi naman maraming event. Hindi naman madalas. Sa isang taon, siguro isa. Wala din. Event mo. Walang sahod namin eh. Per event ko siguro mga 30,000. Event mo. Sa ngayon, wala pa. December 31 na. Nakailan ka na this year? Siguro dun sa may mga kaibigan kasi ako na malakas talaga. Kumbaga yung range, kung i-range natin from 1,000 to 10,000, 10,000 yung kunari lang to, 10,000 yung pinakamalaki. Pumapatok sila ng 6,000, 5,000. Maliit siya doon sa industry. Pero kung i-compare mo sa regular rate, malaki yun. Ang ginagawa nila doon, dahil nga magaling sila, marami silang agent sila kasama, rat-rat sila ngayon. Makin mo kung sasahod ka ng 5,000, 6,000 per event, meron kang 30 events a month. Araw-araw? Oo, araw-araw yun. 5,000 yun. 5,000 ka ng 5,000 nun. Hindi, usually, mga activation, hindi na makakain ng ano yun. Pero, mahaba din. Pero, 5,000 compare mo sa 500. Diba times 10 na kagad yun. Totoo. So, mas maganda kung marami kang contact. Marami kang connection. Ayun. Ben, sasabihin ako. So fast. Lahat na lang ng natin, merong pakain, pansit. Sarap pansit dati. Sabihin ko pa. Kailan tayo? Ang oras na. Putang ina, haba pala. No, ganun naman talaga eh. Galing. Yeah. Saglit lang, di ba? Para nagkwentuhan lang tayo. Basically. Nagkwentuhan lang talaga. Ano pa ba yung ano na? announcement?
Hindi, mag-anon tayo, magpa-extra na yung kwento natin. Extra. Bye. Ayun na nga mangyayari dyan. Ayun na mangyayari dyan. Bye, tapos na. Utang ina. Extra pala. Nag-iinit ka pa. Bye. Pero yun nga, supportahan nyo sana itong bagong venture namin. So, try namin ng matindi. So, mag-record at least once a week. Yun din ang challenge sa amin eh, yung consistency. Wala naman kami problema sa sa upload eh. Wala kami problema sa may challenge kami sa topic, pero pag nandito na, pag nakaupo na, na siya, bumabato na lang siya ng bumabato eh. Tapos, yun na, yun, consistency lang talaga. Kasi, tulad, dapat ngayon, 3 kami, hindi nakapunta sabi kasi nga may lakad. Bibili daw sana kahit this year, maging consistent kami. Matapos namin to. Kasi ilang ilan yun? Halos 10 episode yun, di ba? Tuloy-tuloy. Marami yun. Weekly ba tayo? Weekly yun. Kada tayo nag-record nun eh. Thursday, Friday, parang gano'n. Iniisip ko kasi yung ngayon, kung araw-araw yung mo dun. Yung? Hindi, ibig sabihin, weekly nga pala. Nakalimutan ko na kasi kung tayo yung nag-upload. Hindi, pero ganito, halimbawa, ikaw, may gusto kang i-video na yung mga 10-minute video, pwede kang gumawa, tapos upload natin. Correct. Kahit anytime yun. Correct. So ako, halimbawa, pupunta ako sa ganito, gusto kong i-video para dito. Pero yun nga, kung kaya, i-limit natin hanggang payatas lang, para pumunta ka dyan sa tropa mo, nag-inom kayo, or nagkwentuhan kayo, video salpak natin, kahit walang cut. Kasi, mas maganda yung raw cut ng mga tambay ng payatas eh. Ako, baka maglapag ako kasi may pupunta sa akin tropa dito. Mga dyan lang sa labas kwentuhan. Yung pinagawa ko ngayong content lang tayo eh. Pwede yung video nyo, tas salpak lang yun eh. Oo, yun nga. Ganun nga yung plano. So, ang habulin mo din yung boses eh. Ang ganda ng batuhan eh. Yung may kinuwang nawala yun. Kinuha yan nung dumaan dito. Pero kasi yung pang CBT, merong strong malityo sa gilid eh. Nabangga ng babae. Pag wala na yung straw, kinuha ng babae, nasa na yun? Mga judger. Tapos may nawalang isang bagay pa, kinuha na naman ni ate. So yun, mas maganda kasi yung as raw na footage yung makikita nyo. Kasi dun lumalabas yung talagang magandang bigayan eh. So, halimbawa, punta tayo ng may plano akong gawin eh. Gusto ko sanang pumunta sa rides. Doon tayo mag-vlog. Sa Montalban. Pwede. Alam ito. Sa Sigsag. Doon talaga yung pag-alam. Yung pag-alam mga pondo eh. Hindi malupit doon. Background mo yun. Oo. Sa gitna lang sa Pinipilahan ka na talaga. Kala ko naman yung mga camp kasi sa Montalban meron, kilala mo si Arn, di ba? Meron siyang camp ngayon. Anong camp? Yung mga nagtitent-tent, nature, mga ganon. Sa may Macabod yata. Sa kanya. Pwede tayong pumunta doon kung gusto. Oo, pwede. Yun nga yung inisip ko parang yung podcast natin doon. Parang sa iba. Tapos tignan natin, Kasi alam mo yun, lumabas tayo, yung outdoors. Ang ganda nun. Nag-iba rin yung topic eh. Oo. Kesa nung nandun tayo sa parang studio. Oo, totoo. Nag-iiba nga. yung bawal pa lumabas yun, di ba? Yun yung hinuhuli ng polis. Bawal dito, sir. Mag-iiba yung perspective mo eh. Tsaka yung mga topics na naibabato eh. Totoo. Since parang wala kang script to, puro spontaneous lang. Filter na lang pagka filter. Ayan, sige, wala na? Wala na. Pa-subscribe mo lang, tsaka pa-follow. Ano ba? Comment? Ano yun? Comment. Like, comment, and subscribe.